Ang pagkakaroon po ng matagal at matatag na relasyon ay isang patunay na ang pagsasama ay kinakailangan ng tiwala, unawa at syempre, nararapat na maging sentro nito ang Diyos. At isa po sa halimbawa niyan ay ang love story ng celebrity married couple na makakasama po natin ngayon na umabot na sa 23 years ang kanilang pagsasama. Kaya naman para i-share sa atin ang kanilang love story in faith, makakasama po natin ang singer-actress na si John Marini at ang actor na si Gerard Pizaras. Good morning. Welcome to Rise and Shine, Pilipinas. Good morning. Good morning, Rise and Shine. Good morning, Miss Dayan. Alright, una syempre gusto namin malaman muna, no, paano ba nagsimula yung love story ninyo? Kasi syempre alam naman natin, bihira sa showbiz industry ang nagtatagal, pero nagtagal kayo for 23 long years. Yun. Ang total relationship with me is 27 na bali. Nag-umpisa yan sa Mula- partnership mula sa puso. Tapos naging lumalim yung aming relationship. Nadala kami sa character namin. Ayun. Naging maganda lang yung relationship. At, until now. Una nadaan sa kilig, the usual. Pero when we decided to be together, yun yung medyo hindi na napigilan. When we decided to be together, nagdire-diretso na. Hanggang sa after 3 years nga, almost 3 years, nag-propose siya. And yun, we decided to get married. Na kinagulat ng marami because we were very, very young. Lalo na ako, 21 ako eh. So, yun, hanggang sa, ito na, we will be celebrating our 24th wedding anniversary this May. Wow! Happy anniversary! Pero Miss Jan and Mr. Gerard, ano bang sikreto sa long-lasting relationship? Because we all know it's really hard and inevitable, most especially that you're both in showbiz. Sekreto. Sikreto. Hindi naman sikreto. Siguro kailangan lang maging totoo ka dun sa sinabi mo nung nagpakasal ka. For the reason na gusto mong maging asawa, yung kapartner mo. Katulad sa akin, gusto kong mahalin yung asawa ko. Usual yung sinabi mo. But it's the every moment, every morning decision mo na gagawin mo yung sinabi mo. Kasi minsan nakakalimutan na natin ang daming problema, daming priorities. Pero you should always go back every morning to the priority na kung bakit mo siya pinakasalan. Sabi And nga nila, yun, yes, go ahead, Ate Jan. And even when, yung mag-change yung season, di ba? Like when you have kids, tapos the kids are growing. So yung iba kasi parang nangyayari, nag-change yung order of priorities. So siguro, ang masasabi ko, yung nag-stick kami na ang turing namin sa isa't isa ay hindi nag-shift into daddy ng anak ko, mama ng anak ko. Kumbaga, siya pa rin. Siya yung si Honey na minahal ko, na yung tinuturing kong knight in shining armor ko, and I always look to him as that. So, yun. Siguro yun yung na parang hanggang ngayon, we still have that kilig, we still look like, I look at him like how I used to when we were still dating. So, siguro yun po. Sabi nga nila habang tumatagal, mas lalong nagiging matatag ang inyong pagsasama. Alam ko, Miss John, nabanggit mo na syempre isa sa mga sikreto, isa sa mga key ingredient kung bakit tumatagal din ang pagsasama nyo with Mr. Gerard is syempre turing mo sa kanya hindi lang tatay ng mga anak mo, hindi lang asawa, kundi best friend, partner in life. Ano pa ba yung mga iba ninyong ginagawa para ma-maintain yung spark at respeto nyo sa inyong marriage? Well, being the head of the family, si Gerard is really leading me and the family na para mas lumalim ang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Yun talaga yung priority. So, yun ang naging major role sa aming spiritual lives, which I think is the biggest factor kung bakit yung respect. You were asking about respect. Yung respeto sa kanya ay talagang na-establish at na-maintain because I know that he has na-fulfill niya kumbaga yung kanyang major role sa buhay ko at sa buhay ng mga anak namin na to be the leader that, God wants him to be. So, yun. Tapos, paano ma-maintain?
ma-maintain yun. Yung ating sweetness. Dinidate niya ako lagi. Wow, kailangan. sweet. Siguro number one yun. Number one na para hindi mawala yung romantic love. Parati mong ligawan yung asawa mo. Hindi pwedeng, ay, asawa ko na, hindi, okay na lang. Oo. Hindi na priority yung mga dates o yung mga sweet moments, yung mga cuddling. The more na kailangan mo gawin yun, kailangan mo because that's your role as the leader, as the father, as the husband of the family, being the source of love dito sa pamilya. Sa pag-aasawa, ganun eh. Kailangan alam mo ang role mo bilang asawa, bilang lalaki. So, I like Yun ang ina-admire ko sa kanya. what Hindi you siya, said, Ate hindi siya Jan. matipid. Yes, I like what you said na you're actually recognizing him being the leader and being the king of the family, which is also stated in the Bible. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, inevitable na rin, marami na rin syempre yung mga nangyayari sa mga pamilya wherein nagkakaroon ng mga money issues, kapag mas aggressive yung isa, nawawala na rin yung role nung head of the family o yung husband's role. So anyway, sa lahat po ng relasyon o marriage, hindi kasi nawawala yung mga pagsubok o problema, which is again inevitable. Paano nyo naman hinaharap o hinahandle ang mga ito bilang mag-asawa for almost 24 years? Well, the first tool that we use is laying it at the feet of the Lord. Kasi kaya maliit, kaya malaking problema, kapag nag-try mag-solve, chances are limitado yung iyong kakayanan. So, yun, pag meron kami pinagdadaanan, we pray together, we pray as a family, and then we ask the word of the Lord kung paano, saan ang directive niya. And you can only be sensitive with that if you commune with the Lord every day. So, then read His word, and then gano'n. Tapos, practical, steps to solve problems is you need to talk about it. At wag niyong kaaway ang isa't isa when you are in the middle of a trial. Ang ending lagi, yun sinasabi mo, kakampi natin ang isa't isa, no matter what. Hindi natin kaaway yung isa't isa, lalo na in the middle of a trial. Dapat ang end point mo lagi, masolve man to ngayon o hindi, kakampi, ako dapat ng asawa. Tama. Agree. Agree lang? Oo, agree lang ako. Ikaw, Tama yun. ano pa yung step? Ang steps, pag nagkaroon kayo ng problema, na usually lahat ng mag-asawa nagkakaroon ng problema, huwag kayo magsusumbong o kukuha ng kakampi sa mga kamag-anak nyo, kamag-anak ng asawa nyo. Pero kailangan mo ng paglabasan ng loob, di ba? Humanap ka ng somebody na hindi ka kakilala o wala magkakaroon ng influence sa kapartner mo. Hirap na siraan mo sa sarili mong pamilya yung asawa mo. Alright? Yes, yun. Pag meron ng kakampi on both sides, yan na lalaki na yung problema. Ang ganda. Pakiligin naman Dapat natin may ang ating import. mga ka-RSP ngayong umaga. Ano bang mensahe nyo para sa isa't isa ngayong Valentine's Day? Simulan natin, Miss Jan. Message for Mr. Gerard. Naku, yung mensahe, araw-araw nga. No? But, siguro ang pinaka-message ko right now is saan tayo mag-date. Ayaw natin ang matras mo. I appreciate you, honey. Always naman, I tell you that I appreciate you because you take care so much of me. Tapos yung mga anak natin, sobrang alaga sa'yo. Sobrang alaga mo. And thank you for also appreciating what I do for the family. And you never fail to tell me, thank you, honey, sarap ng pagkain. Thank you, honey, ganito, ganyan. So, I appreciate that because syempre, wala akong ibang gustong panggalingan ng affirmation kundi ikaw at yung so thank you and I love you. Mr. Gerard, message to Miss Jan. Parati naman parati ko naman sinasabi na mahal kita. So, gusto kong ilagay yun sa umpisa at saka sa huli. Tapos yung gitna is yung promise ko na I will love like Jesus. Yeah! So, because sabi nga ni Father kanina, diba? Pagmamahal na pinakita rin ng Panginoon sa atin. So, we must do that also. Lalo na, unahin po natin yung mga asawa natin bago natin pakita yung ating love for, for other people.
practicein po muna natin yung pagmamahal na yun sa ating sariling asawa Correct. at mga anak. Grabe, maraming salamat. Kinikilig na lahat ng tao dito sa studio. Ang sarap naman talaga ma-in love. Kaya maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin this Wednesday morning, Miss John Marini and Mr. Gerard Pizarras. Ngayon naman, mga ka-RSP, puntahan natin si Dayan Kirer.